Sa kontinenteng Asya, isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking populasyon ng mga mananampalatayang Katoliko. Kaugnay nito ay ang malalim na pagtanaw ng mga tao sa sinasampalataya ng relihiyon. Sa usapin ng paniniwala ng Iglesia Katolika, nag-uugat ito sa paniniwala na matapos ang buhay ng tao sa lupa ay muli silang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, na naaayon sa ipinangako ng Panginoong Jesucristo. Sa tingin niyo po, paano po nagsimula ang pagdiriwang ng Undas sa Pilipinas? Wala talaga eksakto, pero ang paniwala ko ay simula noon dumating dito sa ating bayan ng mga Kastila noong 1521. At at the same time, dinala niya yung Kristyanismo at ang ating pagiging Katoliko. Sapagkat nasabi ka noong una, halimbawa yung ating mga ninuno, yung mga aborigines natin, halimbawa mga Igoro, doon sa Mountain Province, sila ay nang mga patay para mamify nila, i-preserve at inilalagay doon sa bundok na wala talaga silang mga sementeryo. So yun ang kanilang tradisyon, yun ang kanilang kultura. Pero nung dumating nga yung mga Kastila, so parang katulad ka, ginawa sa Europa o sa ibang lugar, ay meron na talagang tinatawag ng mga Campo Santo. Ibig sabihin ng Campo Santo ay lugar ng mga banal. At yun ang ating tawag ay sementeryo ngayon. No? Yan, Campo Santo noong una. Yan ang tawag sa sementeryo noong una. Mga Campo Santo. Yan. Kaya, yun ang paniwala ko na kaling-sabay ng pagdadala ng pananampalatayang Kristiyano at Katoliko dito sa ating bansa ang pagdiriwang din ng Undas. Dahil dito, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang paggunita sa tinatawag na Pista ng mga Patay. Kuya, matagal na ba kayo dito sa may sementeryo nakatira? Matagal na rin. 2000 ako nilipat dito ng pare. Bali po inassign kayo ng pare para Maging pangalagaan tong Katoliko cemetery. buong ano po to, kayo ang Caretaker. caretaker po. Hindi naman po kayo natatakot na dito tumira? Hindi naman. Noong una, natatakot ako. Pero ngayon, sanay na. Hindi na ako tatakot. Yung pong mga anak ninyo, yung pong mga bata. Dito rin nakatira sa akin. Hindi na rin sila natatakot. Sanay na rin sa sementeryo. Dito, naghahanda ang bawat pamilyang namatayan kung paano nila dadalawin ang puntod ng kanilang mga namayapa sa buhay. Taon-taon nyo bang ginagawa, no? Oo, yearly. Pagundas. Pagundas. Ano yung mga preparasyon nyo para dito? Nagluluto kami ng malagkit, sinupane, tsaka nagdadala kami mga pagkain dito. Ba't nagluluto ng malagkit? Para nakasanayan na yun, parang traditional na yun sa... Sa itong pagkakataon, para sa marami na magkikita-kita ang mga magkakamag-anak, magkaroon ng salo-salo, kwentuhan at kamustahan. Ano yung mga preparasyon nyo para bago pumunta dito? Dahil kami 7 magkakapatid, nag-usap-usap na kami. Lahat kami ay kanya-kanya, toka-toka ng dadalhin. Kanya-kanyang kandila, kanya-kanyang bulaklak. At sabay-sabay na pupunta. Pagkatapos po, ano po yung ginagawa nyo dito? Banding. Kanya-kanyang pag-aalay ng bulaklak, manalangin at kandila na tanda ng kanilang pagmamahal sa yumaong kamag-anak. Kasabay ang paglilinis ng mga puntod o nicho na isinasagawa bago sumapit ang araw ng mga patay. May mga pagbabago po ba nung unang panahon tsaka po ngayon? Malaki na pagbabago siguro. Dahil ang una, itong mga pag-costume ng mga iba't ibang larawan, katulad halimbawa mga nakakatakot, yung mga zombies, mga Dracula, sari-sari ng mga costume. Nagkaroon ng costume party dito sa ating bago magpunta sa October 31, okay, mismo sa ulo. Pero yun ay sabi nga, hindi yan ang ugali nating Pilipino. Ang ugali nating Pilipino, tanda ko kahit ako'y bata pa, ay nangangaluluwa. Tumatapat yung mga kabataan sa mga bahay-bahay, kumakanta sila, at sila naman ay nililimusan. Minsan yung una nga ay suman, o kaya ay candy, o kaya ay tinapay. Pero di naman pera, pwede naman pera. Ngayon parang
nawawala na itong tradisyon na ito, no? Na sapagkat yung parang pangangaluluwa, parang sa tunay nito, nagbabahay-bahay, parang kaluluwa na, para pag naghahanap sila ng panalangin. Hinahanap nila, pinapakiusap nila na yung mga kakilala nila, o kahit sino, ay ipagdadasal sila ng pagdadasal. Lalo siyempre, yung nangangailangan ng pagdadasal dahil mga kaluluwa sa langit, yung mga santo at santa, hindi na natin kinakailangan pagdasal. Sila nagdadasal para sa atin. Pero yung mga kaluluwa, baka na sila nasa purgatorio pa, yun ang kinakailangan natin ipagdasal. Ano kayo ang ibig sabihin ng nangangaluluwa, na pagkamat binibigyan tayo ng mga bagay o pagkain o anuman, pero ang tunay talaga, yung parang kaluluwa na naghahanap o naglilibot at naghahanap sila ng panalangin para sa mga taong lalo-lalo na ng mga kakilala nila at mga kaibigan. Ang okasyong ito na isang beses lamang sa isang taon ay naging daan din sa ating mga kababayan na pagkakitaan bago pa man sumapit ang pagdiriwang. Ano po yung mga paglilinis? Damo, tatapa. Nagbibintura ng buhay ng mga ito. Magkano po siya? Usually yan yung sinisingil. Pag-isat ay tanda. Marami pong nagpapalinis sa inyo. Kasi isa lang, dalawa. Kanya-kanya sila ng diskarte upang kumbinsihin ang mangilan-ngilang tao na bumibisita sa sementeryo hanggang sa mismong pagsapit ng kaarawan. Bata, matanda, ay nag-aalok ng kanilang serbisyo, dalang iba't ibang kagamitan gaya ng pintura, walis at pantabas. Ang ilan naman kahit sa murang edad ay may eksena na rin sa paghahanap buhay sa sementeryo, naglilinis at nangangandila. Anong ginagawa niyo dito? Angandila. Anong ginagawa niyo doon sa pangangandila? Paano yun? Paano niyo ginagawa yun? Bagamat taon-taon ang pagdiriwang na ito, marami pa ring mga puntod ang tila hindi na nadadalaw ng kanilang mga kamag-anak. Bilang pare, ano po ang masasabi niya sa paghahanda ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Undas? Magandang tradisyon, paghahanda natin mga Pilipino dahil ang ating mga sementeryo, nagpupunta tayo, ginawawala yung ating pag-alaala sa mga namayapa. Dahil sa ibang lugar, ang alam ko ay kahit nga buhay, pag magpunta ay hindi na pinapasin ng mga anak sapagkat busy dahil sa trabaho. Pag namatay, may sementeryo din naman, pero siguro bihirang-bihirang mapuntahan. May mga pagkakataon siguro na once in a while nga na mapuntahan nila. Pero sa ating mga Pilipino, sabi ko, isang magandang tradisyon, isang bahagi ng ating kultura na dinadalaw natin ang ating mga namayapa na either one, dahil yun may All Saints Day, pagamat nakagawayan natin na dalawin ang puntod ng ating mga namayapa sa November 1, pero All Saints Day, araw ng mga Santo at Santa. At yung ikalawa talaga, ikalawa ng November 2, yun talaga All Souls Day. At yung talaga dapat, yung tayo talaga dapat pumunta sa mga sementeryo para dalawin niya at ipagdasal ang mga minamahal natin na mayapa. So yung napakagandang tradisyon, sana nga ay hindi mawala. Dahil nataranda ko, simula rin ng bata ako, pagamat hindi ko na napagisnan yung aming mga lola at lola, pero nandoon yung puntod, nakalagay yung pangalan nito, pero wala akong idea kung sino talaga sila. Pero pinamuro sa akin ng mga magulang na every year. At ako'y tuwan-tuwa nga na ako naglilinis ng puntod, ako nagpipintura, yung mga ganon. So, dahil talaga naging bahagi nga ng tradisyon. Sana nga hindi mawala. Sana hindi mawala yung magandang tradisyon na ganon. Lumipas man ang maraming taon, dalawin man o hindi ng kanilang mga kamag-anak ang mga namayapa nilang mahal sa buhay, patuloy pa ring mananalaytay sa kultura ng bawat Pilipino ang pag-aalaala at pagmamahal sa mga sapakabilang buhay. At bawat taon, iisa pa rin ang lugar na patuloy na babalik-balikan ng bawat isa, ang huling